Okay, magandang umaga po sa inyo mga dads. This is Camshot ni Eds. Hulaan nyo po kung nasaan po tayo ngayon. Ayan, kung makikita nyo po. Ayan. Okay, mag-update po ulit tayo sa medyo matagal-tagal tayo na pahinga, mga 2 weeks. Dahil po sa nag-uulan, update lang po tayo. Nandito po tayo ngayon uli sa harapan ng Bulacan Provincial Capital. Tama ba? Andito po tayo sa harapan. Ng next update po natin ay ang NSCR Malolos Station. Kung makikita nyo po, bali shoutout lang po sa kasama natin. Kailangan kasi natin ng ano ngayon, ng spotter. Mamaya tumama yung drone natin, hindi natin makikita. Kaya sinama natin si ex-girlfriend na asawa ko na ngayon. Okay, shoutout po. Ayan, iharap ko na po. Okay, eto na po ngayon ang NSCR Malolos Station. Tuloy-tuloy lang po sila sa paggawa. Okay, kung makikita nyo po, yung kulay green na yan ay mga scaffoldings. Bali, nagsisimula na sila maglagay ng claddings. Makikita natin yan. Dahil lang, may dumang bus. Makikita po natin yan sa mga susunod na buwan. Katulad po ng sa Balagtas Station. Yan, ganun na po yung mangyayari dyan. Okay, paliparan na po natin. Tingnan na po natin. Bali, ang huling update ko nga pala dito, 1 year ago pa, hindi pa tapos yung paglalagay ng mga PTFE. Kaya ngayon, binalikan natin. Tapos na talaga. Puro sa loob na yung ginagawa nila. Okay, paliparan na po natin. Ito na ngayon ang halos matatapos ng NSCR Malolos Station. Katabi lamang nito ang Old PNR Station. Ito ay merong 2 palapag, 2 viaducts nito at island platform. Kung napapaisip kayo, ano ba ang island platform? Kung pamilyar naman kayo sa MRT3 Shaw Boulevard Station, ganun na magiging setup ng istasyon na ito. At dito naman sa Phase 1, ang katulad nito ay ang Valenzuela at ang Marilao Station. Matatagpuan ito sa may Barangay Bulihan at katapat lamang nito ang Bulacan Provincial Capital. At may haba naman itong 180 meters na tamang-tama para sa isang commuter train set na may habang 160 meters na pwede pang umabot ng hanggang 180 meters. Isa itong istasyon na ito na hawak ng Sumitomo Mitsui Construction Company Limited na kinabibilangan ng Balagtas Station at ng Giginto Station under ito sa Contract Package 02. At ito ay may kabuang haba na 14 na kilometro at natapos ang paglalagay ng mga SBGs nito or ang segmental box girders noong March 1, 2024. Kung makikita nyo naman bakit naging 2 viaducts sa parte na ito, ang tawag dito ay pocket track na ang magiging purpose nito ay naka-standby ang reserve na train kapag rush hour o sa sobrang dami na ng pasahero, pwede na itong magamit.
Sa kasalukuyan, ang ginagawa nila dito ay ang mga interior designs at naglalagay na sila ng mga release sa ibang parte nito, partikular na sa lugar ng giginto, at hawak naman ito ng Hitachi Rail. Under ito sa contract package 04. Dito naman sa may marker na ito or dito sa may arrow na ito sa tabi ng station, ito ang magsisilbing babaan at sakayan ng mga manggagaling dito sa tren. Sa hindi kalayuan, makikita nyo naman ang yero na kulay blue. Yan kasi ang nagsisilbing boundary ng Phase 1 at ng Phase 2. Isingit naman natin ito dahil halos katapat lamang nito ang NSCR Viaduct. Ito ang ongoing construction na magiging Robinsons. At sa tabi naman nito ay ang munisipyo ng Malolos. Okay, nakita nyo po, pinaliparan po natin itong NSCR station na ito. Kitang-kita nyo naman po na ang ganda ng itsura. Talagang pang world class, panlaban ng Pilipinas to. Okay, kung naabot nyo naman po ang parte ng video na ito, malamang ay nasiyahan ka. Makikisuyo naman po ako sa inyo na pakiclick naman po ang subscribe button dyan sa may bandang ibaba. Sabayan nyo na rin po ng notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod nating updates dito sa NSCR. Okay, hanggang dito na lang po. This is Camshot na Edge. Yun po ang si Mrs. Camshot na Edge. Okay, paalam!